Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang payapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay si Jesus bilang Spiritual Leader Part 1. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Aklat ng Juan, chapter 18, verse 37. Kung ganoon, isa ka ngang hari. Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Inamin niyang siya ay hari, ngunit hindi katulad ng iniisip ni Pilato. Kung siya'y haring makalupa, lalabanan niya ng lakas sa lakas ang mga Hudyo, tulad ng ginagawa ng karaniwang hari. Ngunit ang kaharian niya ay isang
espiritual na kaharian. Hindi niya kailangang makipaglaban sa pamamagitan ng mga sandatang makalupa. Ang wika sa Aklat ng Marcos, chapter 1, verse 15, sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita." Nangyari ang paghaharap na ito nang si Jesus ay dalhin kay Pilato upang hatulan. Sa kanilang pag-uusap ay makikita ang malaking kaibahan. Sa katunayan, ang malaking kabalintunaan ng spiritual leadership sa political leadership. Ano-ano ang mga pagkakaiba ng Panginoong Jesus at ni Pilato at ang pagkakaiba ng spiritual leadership at political leadership? Bilang spiritual leader, bumaba ang Panginoong Hesus mula sa kanyang kaharian upang maglingkod. Bilang spiritual leader, hinubad ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Diyos, nagpakababa upang maglingkod sa sangkatauhan. Wika sa Aklat ng Filipos, chapter 2, verse 6 hanggang 7, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Kabaligtaran ng Panginoong Hesus, isunuot naman ni Pilato ang kanyang pagiging gobernador. Pinakita niyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ang Panginoong Hesus at sa kanya nakasalalay ang buhay nito. Ang spiritual leadership ay kumukuha ng kapangyarihan mula sa pagpapakababa at paglilingkod sa mga tao. Samantalang ang political leadership ay kumukuha ng kapangyarihan mula sa pagpapakataas at pananakop sa mga tao. Spiritual leadership is about service, while political leadership is about control. Ang American author na si Beth Revis sa kanyang aklat, Across the Universe ay nagwika, "Power isn't control at all. Power is strength, and giving that strength to others. A leader is someone who forces others to make him stronger. A leader is someone willing to give his strength to others that they may have strength to stand on their own." Bilang spiritual leader, tuwirang sinasabi ng Panginoong Hesus kung ano ang kanyang palagay o paninindigan sa isang bagay o issue. Si Pilato ay dumampot lamang ng palapalagay ng mga tao at wala siyang sariling paninindigan. Nang itanong ni Pilato kay Hesus kung siya ang hari ng mga Hudyo, sinabihan siya ng Panginoong Hesus, "Iyan ba'y sarili mong palagay o may ibang nagsabi sa iyo?" Ang spiritual leadership ay pinangahawakan sa malalim at pansariling pagbubulay-bulay sa mga bagay at issue. Maging ito man ay salungat sa nangyayaring kalakaran, kaya't ang spiritual leadership ay transformational. Nagbibigay ng motivation at direction tungo sa malawakang pagbabago para sa kapakanan ng lahat. Ang political leadership ay transactional. Nagbibigay ng motivation at direction tungo sa katuparan ng personal na interes ng mga tagasunod. Iyong mga sumusunod sa Panginoong Hesus sa pag-aakalang personal silang makikinabang ay nagsiurong nang sabihin ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 8 verse 20, at ang sabi, "Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao." Bilang spiritual leader, laging nangahawakan ng Panginoong Hesus sa ipinag-uutos ng Diyos Ama. Sa Juan chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin
at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Sa kabilang dako, si Pilato ay sumusunod sa kagustuhan ng mga tao. Wika niya sa Juan chapter 18 verse 25, ang sabi, tugon ni Pilato, sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Layunin ng spiritual leadership ay laging bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ang layunin ng political leadership ay laging bigyan ng kasiyahan ng mga nasasakupan. Salamat sa ating Panginoon, itinuturo at pinakita sa atin ang paglilingkod na may kababaan. Nawa ay patuloy nating hingin sa Panginoon na manindigan sa katotohanan, maging ito'y salungat sa kalakaran ng lipunan. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong mga banal na salita na aming napagbulay-bulayan ngayong araw na ito. Nawa po, O Diyos, ito ay aming magamit sa pang-araw-araw na buhay at ganoon din po nawa ay ito ay aming maisapamuhay. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang aming natanggap sa araw-araw. At ganoon din po ay patnubayan niyo po ang aming mga kapatid. Nawa po ay bigyan niyo po ng patnubay at gabay ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nag-aaral po, Panginoon. Nawa po ibigyan niyo sila ng katalinuhan na kanilang magagamit sa pag-aaral. Ganon din po ang aming mga kapatid na nasa kanilang trabaho o hanap buhay, bigyan niyo sila ng kalakasan sa araw-araw. Ganon din po, Panginoong Diyos, nilalapit namin ang aming mga kapatid na may mga lubhang karamdaman. Nawa po, Panginoon, hipuin niyo po sila ng inyong kagalingang kamay, Panginoon. Nawa ay ibsan ang kanilang mga sakit na nararamdaman at nawa po ay gabay niyo po sila tungo sa kagalingan, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Hanggang sa muli po, mga kapatid.